Ayan. So since ready lang lahat, so share ko po yung aking slide, 'di ba? Yung ating pag-uusapan na dito ko lang din naman natutunan sa ganitong negosyo, 'di ba? And hopefully malaki ang bag. Kaya mas maganda kung may ginagawa ka, 'di ba? Pwede mo isang tabi muna 'yan, 'di ba? Ayan. Alay mo makatulong. Ayan. So pag-usapan natin, ayan, top 20 wrong mindset of Filipinos about life and finances. Diba? Kung ikaw nakapag-aral ka na ng high school, diba, nag-elementary, nag-college ka, pero kung walang nagturo sa nito, pwedeng dito mo siya matutunan. Kasi very grateful ako kasi parang naging school ko tong negosyong to na, 'di ba, gusto ko mag-aral ng college. Good thing lang talaga napunta ako dito sa mga ganitong activity, ganitong community kasi tinuturo yung mga ganito. Dito ko lang natutunan na kung ano yung natutunan ko, i-share ko lang din po sa inyo. Alright? So, napaka-importante pala nung mindset, 'di ba? Kung ano pala yung mindsetting mo, yun yung magiging buhay mo. Kung anong alam mo sa buhay, yun yung magiging buhay mo, yun yung magiging future mo. Kaya good thing na lang na nabigyan ako ng wisdom na kung hindi siguro ako nabigyan ng, alam mo yun, bagong information, baka hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin ako. Alright? So, maling mindset ng Pilipino, okay na to mindset. Yung kontento ka na kahit kulang. Kaya di ka nagle-level up. Okay? Sino ba dito yung mga kontento na? Okay ba yung kontento ka na sa, alam mo yon, na meron ka or hindi ka na nag-i-aim sa buhay? Di ba magkaiba yung grateful ka pero alam mo yon, may gusto ka pang marating. Okay? Yung iba kasi since walang nakikitang opportunity, di ba? Pinipili na lang nilang maging kontento. Yung tipong pag binigyan mo ng opportunity, ito pwede ka pang kumita. 'Di ba? May mga kumikita ng 10,000, 20,000, 30,000. Kontento na sila sa kinikita nila na 'yon. Kaya pag o-offera mo ng business na pwede silang kumita na 50,000, pwede kang kumita ng 100,000, pwede kang kumita ng 500,000, 1 million. Nire-reject nila kasi kontento na sila sa income nila na ganun. Kontento na sila sa buhay na kung ano yung sitwasyon nila. Okay, pero ang daming opportunity. Ang daming opportunity, ang daming kumikita ng malaki dito sa mundo, hindi lang sa Pilipinas. Kung alam mo yun, naghahanap ka lang talaga or alam mo yun, may hinahanap kang opportunity na mas makakaangat sa'yo. So, yung ganitong mindsetting, yung okay na to, di ba? Okay ka na sa kinakain mo, okay ka na sa tinitirhan mo, yun yung maling Pilipino kaya may mga taong hindi nag-grow, hindi nag-level up. Okay? So, alam mo yun, makontento tayo sa kung ano yung maging grateful ka. Example, 'di ba? Buo naman katawan mo, lahat, wala kang diferensya. So, magpasalamat ka kasi ang daming worse daming mas worse pa ang sitwasyon sa iyo, pero 'wag ka dong magstay. Alam mo 'yun, mag-aim ka pa. Yung sitwasyon mo pag hindi ka kontento diyan, alam mo 'yun, maghanap ka ng ibang paraan para mag-level up. Okay? Ayan. Pangalawang maling mindset ng mga Pilipino, walang plano sa pera. Eto, okay, baka may, ito real talk ha, dun sa series kanina, real talk po yung pag-uusapan natin, baka pwedeng ma-open kayo. So, ito po kasi, pinagdaanan ko din. Kasi hindi rin naman tinuro sa akin to, na kapag kumikita ka pala ng pera, dapat may plano ka sa kinikita mong pera. Kasi minsan, pag may sweldo ka, hindi mo na alam kung saan gagawin, kung saan gagastusin. Pag wala kang pera, pag niyaya ka ng tropa mo, inom tayo, sama ka na agad. So, tapon ka na naman sa pera. Pero pag may plano ka pala sa pera, alam mo siya kung saan mo siya i-invest, saan mo sa ilalagay, 'di ba? So, pag wala kang plano sa pera, magsweldo agad, 'di ba? Wala kang direction sa budget. Kaya every time na sumasweldo ka, gastos ka ng gastos, hihintay ka na naman ng sweldo mo, doon ka na naman magiging masaya pagkasweldo mo, gastos ka na ulit. Hindi naman nauubos yung gastusin, 'di ba? So, 'yun yung mga maling mindset. Hindi katulad ng mga, 'di ba?
yung mga madidiskarte talaga na willing silang mag-take ng risk sa ibang opportunity para yung pera nila mapalago pa nila. Okay? So, iwasan natin to. Kailangan magkaroon ka ng mag-planning ka. Pahalagahan mo, 'di ba sinasabi nila, importante yung alam mo 'yon, mahalaga yung pera pinaghihirapan. Pero pag sumasahod, alam mo yun, waldas sila ng waldas. Akala ko ba mahalaga o yung pera pinagpapaguran mo, pero bakit kung saan-saan mo lang siya nilalagay? 'Di ba? Nilalagay mo sa mga bagay na hindi naman mag-generate ng income. Hindi lumalago. So dapat yung pinaghihirapan mo, yung sweldo mo diyan, 'di ba? Dugot, pawis ang pinuhunan mo diyan para kitain 'yan. Lumayo ka pa sa pamilya mo para kitain mo 'yan. 'Di ba? Pero alam mo 'yon, pag wala kang plano mo, masasayang lang din 'yan. Okay? So palitan natin 'yon. Magkaroon tayo ng plano sa pera natin. Alright? Ayan. So, pangatlong mindset, 'di ba, ng mga Pilipino, maling mindset. Takot sumubok ng bago. Ayan. Ito naman hindi ko naman siguro naging attitude 'to. Kasi ako sabi ko nga, 'di ba, na curious ako sa business, na intindihan ko siya, kaya ko siya tinry agad. Hindi ako nagkaroon ng mindsetting na ay ayoko niyan, 'di ba? Okay na ako sa trabaho ko. O, wala akong mindsetting na ganun. Ang nakakaano lang ng ganito yung mga nakaka-experience nito yung mga nag-join na before, yung alam mo yung nag-failed, 'di ba, yung na-scam. Ito yung mga taong takot na sumubok, 'di ba? Wala namang pinagkaiba yan sa ano eh, 'di ba? Sa relationship, sample, nag-failed ka, nasaktan ka. Yung iba, 'di ba? Ang daming sisisihin, no, 'di ba? Ang dami nilang sinisisi. So, yung iba takot nang mag-try ulit, takot nang magmahal, 'di ba? Ayan. Ano baka mapunta tayo dun sa mahalan na 'yan. So, yung iba ganun, 'di ba? So, kaya hindi umaasenso, na-stuck ka na. Alam mo 'yun? Stuck ka na sa comfort zone mo. So, kapag ka, alam mo 'yun, nag-failed ka or alam mo 'yun, wala, kung yung kinikita mo hindi sapat, try ka ng bago. Malalaman mo naman kung, sample, sa ginagawa mo, walang improvement. Parang failure para sa akin yung walang, alam mo, wala kang improvement every day. Yung kinikita mo, walang improvement, para sa akin, failure yun. So, dapat, alam mo yun, huwag ka may stuck doon. Oh, 'di ba? Sabi nga nila, comfort zone is a beautiful place but nothing grows there. 'Di ba? Maganda lang siya kasi alam mo 'yun, walang risk. Hindi ka matatakot kasi wala kang sinusubukan. Pero alam mo ba, pag hindi ka sumusubok, hindi ka mag-grow, 'di ba? Hindi ka mag-grow sa bagay na alam mo 'yun, hindi ka mag-evolve. Okay? So, kapag may opportunity, especially yan sa negosyo natin, ang daming nagbago ng buhay. So, kung gusto mo magbago yung buhay mo, kailangan sumubok ka ng bago. Kung wala ka pa, kung ikaw bago ka pa lang dito sa Zoom, maganda, mag-try ka. Okay? Ayan. So, puro trabaho, walang ipon. Ayan. So, ayan, dati, experience ko rin yan dati. Alam mo yon, yung trabaho ka ng trabaho pero walang naiipon. Ay, naku, pagod ka na araw-araw pero wala pa ring naipon na resulta. Okay? So, bakit ayaw natin palitan yung mindsetting na ang dami na, hindi mahirap ang Pilipinas. Mali lang talaga minsan yung mindsetting. Yung alam mo yon, obsolete na yung tinuro sa atin ng mga ninuno natin, 'di ba? Yung mga magulang, 'di ba? Hindi naman sila mali, pero yun baka yun lang din ang turo sa kanila na kasi maganda naman ang buhay naman talaga ng nagtatrabaho before. Kasi nung unang panahon, yung industrial age pa, isang tao lang ang magtrabaho sa ibang bansa. May kotse, may bahay, may malaking, alam mo yon, may malaking savings ka na sa bangko. Pero nagbabago kasi ang mundo eh. Di ba? Nagbabago ang mundo. Kung nagbabago ang mundo, yung sweldo o yung mga opportunity, nagbabago din po yan. Lalo sa panahon ngayon, may technology na. 'Di ba? Kung nung mga panahon na pumasok yung mga incheck dito, ang daming alam mo yung kumita ng malaki nung nagnegosyo sila. Ngayon po, iba na po yung era sa panahon ngayon, nasa digital era na po tayo. Hindi na po minsan parang alam mo yun,
ang advice nila ngayon, mag-vlogger ka, di ba? Magpumasok ka sa mga online business. Yun na yung mga advices ngayon eh. Pero kung ang advices mo pa rin sa, alam mo yun, kung may anak ka na ngayon, o anak, mag-aral ka na mabuti para pagka-graduate mo, maghanap ka ng trabaho. So kung ikaw nagtatrabaho ka ngayon at walang may ipon, yun lang din siguro ang i-advise mo sa magiging anak mo. So gusto mo pa rin bang maranasan ng anak mo yung nararanasan mo ngayon? So palitan natin yung alam mo yun yung puro trabaho lang, 'di ba? Okay siya yung trabaho kasi diyan ka kumikita, pero wag lang puro trabaho kung alam mo namang wala kang naiipon. Okay ba tayo doon? Ayan. So kung gusto mo makaipon, try ka ng ibang opportunity. Ang daming opportunity na ngayon sa panahon ngayon. Ang dami nang kumikita sa online. Okay? Ayan. Maling mindset. Ang dami pala nito. Bilisan na natin. So, 20 pala to, dapat 10 lang, di ba? Para ma-separate natin. So, panglimang mindset, di ba? Na mali ng mga Pilipino, ayaw mag-invest. Di ba? Yung iba naman, nag invest pero walang babalik. Yung tipong, ayan, oh, ano tayo, travel goals. O, investment din kasi yun eh. Di ba? Yung gagala kayo. So, ang investment, yung mag-i-invest ka, yung alam mo yun, yung mag-grow ka, 'di ba? Maganda yung pag nag-invest ka, lalago yung pera mo. So, ayaw mag-invest, laging takot malugi. Yung iba naman aware na kailangan magnegosyo. So, yung iba nga lang takot malugi, 'di ba? Pero sana'y gumastos na walang ROI. Ayan, yung mga alam mo yon, gusto agad kikita. Pero hindi naman yung pinasukan, alam mo yon, walang walang benefits, walang kapalit. Walang kapalit na alam mo yun, babalik agad sa kanila. So, ayun, mag-invest tayo mga coach. Okay? Ayan. O, pang-anim na maling mindset. Inuuna ang luho bago pangarap. Sino dito? Yung mga kagaya ko before. 'Di ba? Ayan. O, pag may ano, pag may nagustuhan, bili agad. 'Di ba? Pagkasweldo, yaya ng mga tropa, inom. So, alam mo, yun, pero no, ano, nakakalimut limot na talaga yung pangarap dati kasi hindi mo na alam paano makukuha eh. Pero nung nandito, nabuhay yung pangarap ko. Kaya alam mo yun, inunat ko talaga yung pangarap ko bago yung mga luho na yan. So, iba kasi, di ba, may ma-flex lang sa social media, di ba? May mapagmaigi. So, gusto nila instant reward yung pag may, alam mo yun, pag may pera sila kung saan saan agad nila nilalagay. So, panandalian lang yun. Pero ayaw nilang piliin yung mga, alam mo yun, yung investment or mga bagay na, alam mo yun, makakarating sila sa pangarap nila. 'Di ba? Ano bang gusto natin? Magandang buhay, 'di ba? Maayos na pamumuhay, yung tipong hindi ka na namomroblema ng pera. Yun yung pangarap ko eh. Ako, yun yung pangarap ko talaga. Talagang alam mo yun, nabubuhay ako dito sa mundo na hindi ko iniisip yung perang ilalabas ko. Example, may gagastusin. Alam mo, hindi mo alam. Yung mindset ko na hindi ko isipin yung pera and okay na ako dyan. Di ba? So, dapat ganun, yun yung mga success na gusto mo. Alright? So, unahin natin yung pangarap natin. So, pag may, ano mo yun, kung may bagay ka dyan na mas makakatulong sa pangarap mo, doon mo siya ilaan. Alright? Ayan. Bilis na. Napasubra pala ako. Paano yung ano natin? Number 7. Walang emergency fund. Ayan. So, ito, mahalaga palang emergency fund, mga coach. Kapag may emergency fund ka, alam mo yun, may peace of mind ka, alam mo yun, protected ka, yung pinaghihirapan mo, hindi siya mawawala, 'di ba? Alam mo yun, may kumbaga mapoprotektahan siya. So, good thing lang talaga na pumasok tayo sa community na to kasi once na pumasok ka dito, meron na tayong emergency fund. So, kung ikaw wala ka pang emergency fund, mas maganda kumuha ka. Kasi, oo, kumikita ka ng pera dyan. Pero, naisip mo ba, lalo sa panahon ngayon, di ba? Lalo na, this week, ang daming lindol na nangyari. Paano pag isa, wag naman sana, di ba? Pero, ang accident kasi, yung mga ganyang hindi inaasahang pangyayari, pwede siyang mangyari anytime. Pero mas maganda, prepared ka. Kaya dapat mas maganda meron kang emergency funds as sa oras na, alam mo yun, pangangailangan. So, meron kang magagamit.
Okay po ba? So, isang problema lang, babagsak agad lahat ng financial mo. Kung ikaw, lalo na kung ikaw yung inaasahan sa pamilya, ikaw lang yung nagtatrabaho, 'di ba? Pagka may nangyaring emergency, ik, diba, maapektuhan ka na, maapektuhan pa yung mga taong, alam mo yon, humihingi ng suporta sa'yo. Pero pag may emergency fund ka, maliles, kumbaga, alam mo yun, minsan hindi mo naisipin kasi may backup ka. So, kuha tayo ng emergency fund mga coach, okay? So, kulang sa financial literacy. So, maraming kumikita pero kaunti lang ang marunong mag-manage ng pera. Dati hindi ko po ito alam. 'Di ba? Kailangan marunong ka pala. Alam mo yung financial literacy. Pagka marunong ka na dito, na master mo na to, pag may pera ka, ang galing mo na mag-handle. Pero kung ikaw, kumikita ka sa sweldo mo, tapos buwan-buwan nawawala siya, hindi mo pa siya naintindihan yung financial literacy, hindi ka pa marunong mag-handle ng pera. So aralin po natin, di ba? Kasi kung kumikita ka kahit maliit, kapag marunong ka mag-manage, alam mo yun, marunong ka mag-handle, pwede siyang lumago. Ang daming kumikita, 500, pwede mong palaguin, pwede mong maging 1,000 kasi marunong sila sa part na yun. Pero kung ikaw kumikita ka ng 30,000 kahit 100,000 pa yung kinikita mo, pagka wala kang financial literacy mo, ubos lang din yan. Okay? So, ano yan? Kailangan natin i-manage natin yung pera natin. Okay po ba mga coach? Ayan. So, number 9, pera ang boss, hindi tools. Okay? So, dapat gamitin natin yung yung pera para palaguin mo. Hindi siya, alam mo yun, ako ganito din yung ano ko dati before, yung status ko, yung tipong ang ginugol ko, parang ang boss ko yung kasi yun nga, doon lang ako sumusunod eh. 'Di ba? Nung talagang pinamulat sa akin ng realidad na mahalaga ang pera, parang yun siya yung nagiging trigger point ko na magtrabaho kasi gusto kong kumita ng pera. Pagka ganun ka, ang boss mo yung pera. Pero kapag kumikita ka pala para yung pera ang nagtatrabaho sa'yo, marunong ka lang dapat palang magpalago. Kailangan mo pa siyang gamitin para yung pera ang magtrabaho para sa'yo. Okay? So, lagi nagtatrabaho para sa pera, hindi pinagtatrabaho ang pera. Okay? Ayan, number 10, mainggitin mentality. Ayan. Ito, isa din sa mga mindsetting ko before nung kabataan ko. Talagang ang insecurities ko, inggit na inggit ako sa mga, alam mo yun, kababata ko na kapag nanghingi sila alam mo yun, ng laruan sa magulang nila, baril-barilan, talagang nabibigay. Pero nung alam mo yun, napunta ako dito sa business, talagang alam din na-appreciate ko kung gaano ako ka-grateful, 'di ba? Ang dami pa palang mas worth sa akin. So, ayan, 'di ba? Nawala yan yung mainggiting mentality. So, ayan, pag mainggiting mentality ka, kaya nauuwi sa utang at fake lifestyle. Yung tipong, alam mo yon, lalo sa panahon ngayon, pag mainggitin ka, yung kakilala mo, ang ganda ng travel, ikaw mangungutang ka para mag-travel. Ay, ang ganda ng iPhone ng friends ko, mangungutang ka, di ba? Para lang makasabay ka sa mga kaibigan mo, di ba? Oy, yung kaibigan mo, tatlo na anak, ikaw, gawa ka din, gawa ka din ng anak. Yari ka, di ba? So, ingat-ingat mga coach, di ba? So, iwasan natin yan yung mainggitin. 'Di ba? Maging grateful ka, alam mo, mag-focus ka sa sarili mo. So, ayan, okay pa ba mga coach? Walang long-term vision. Ayan. So, buti na lang nandito tayo sa community, tinuturuan tayong, alam mo 'yon, may goal tayong long-term goal, 'di ba? May mid goal, may short-term goal. Ano bang long-term goal natin diyan? Ikaw ba yung tipong gusto mong magtrabaho ng sobrang matagal? 'Di ba? Yung 40 years ka na, 60 years ka na, nagtatrabaho ka pa rin. Pero alam mo yun, nabibigay mo yung pangangailangan araw-araw ng magulang mo o yung goal mo na kumikita ka ng malaki, kasama mo yung family mo kahit nasa bahay ka, kahit alam mo yun, hindi ka magtrabaho, kumikita ka ng malaki. Ano yung long-term vision mo? Ano yung goal mo sa buhay? 'Di ba? So, yung iba kasi, pag walang long-term goal, ayan, puro bukas na lang. 'Di ba? Bukas na yan. Tsaka na yan. Di ba?
So, yung mga ganun, walang ano, walang walang vision, di ba? Wala silang nakikitang, alam mo yun, ah, yung hinaharap. Okay? Ayan, so takot sa rejection at failure. Buti na lang talaga natuto ako dito na rejection pala mahalaga sa buhay natin. Ako takot din ako dito dati. Kaya nga takot ako ano mag-approach ng girlfriend ng babae kasi takot ma-reject 'Di ba? Yun yung personality ko before. Pero ngayon, di po ako takot ma-reject. Okay? So, yun yung mindset. Pagka meron ka pa sa ano ngayon, meron ka pang mindsetting na ganito. Ayan, kaya hindi ka nakakapagsimula or hindi ka sumusubok ulit. Maraming taong ganito. Kaya, ayun, hindi sila nag-grow. So, lalo sa buhay, 'di ba? Hindi lang naman 'to sa ano sa mga opportunity o sa business, even sa life. Pagkatakot ka sa failure, sa rejection, alam mo yun, wala kang pain or wala kang matututunan. Kasi doon sa rejection at failure na may experience mo, lahat doon may lesson. Okay, so kailangan mo lang siyang, alam mo yun, ulit-ulitin. Ang importante lang naman, nagsimula ka, sumubo ka. Ang daming taong takot. Share mo ng opportunity, hindi, 'di ba? Hindi nga sila nalugi, hindi naman sila nag-grow, 'di ba? Hindi sila nawalan, wala naman silang nasubukan. Ang importante ikaw kahit nagkamali ka before, ang importante sumubo ka, 'di ba? Pinaglaban mo yung gusto mo. Yung iba kasi natakot, sinabihan nga lang ng ganito, umayaw na 'di ba? So, congrats sa mga alam mo yon patuloy na nakikipagsapalaran sa buhay. Ikaw nga, di ba? Nag-abroad ka. Wala nang naipon, nag-abroad ka ulit. Ang lakas mo doon. Di ba? Sumusubo ka ulit. Oh, what if i-try mo sa mga opportunity na pwede kang, alam mo 'yon, mag-grow. Okay? Mag-improve. Alright, okay ba tayo? Ayan. So, hindi marunong mag-budget. Ayan, sweldo pa lang, ubos na agad. Walang tracking. Ay mga coach, kailangan may monitoring ka. Kailangan may, ano mo yun, may inventory ka talaga kailangan sinusulat mo yan palagi yung mga expenses mo. Pag na-track mo yan, hindi ka magkakautang. Okay? Wag lang magkaroon ng emergency pero yung alam mo yun pagka wala namang emergency pero kapag kumikita ka, makokontrol mo yung pera mo Minsan kasi, malayo pa yung sweldo since may pera ka, minsan ba gastos ng gastos, 'di ba? Kaya ubos agad. Kaya yung iba, isang linggo, wala na yung pera. Yung iba, nagkakautang. So, pero pag may tracking ka, namomonitor mo yung income mo, namomonitor mo yung budget mo, alam mo yon mas mabilis ka dito mag-grow. Alright? Ayan. Walang disiplina sa paggastos. O kahit alam na mali, go pa rin. Deserve ko to. Mindset. Sino dito yung ano mo yun? Ah, yung bibiling ko to kasi deserve ko to. Isang beses lang naman. Di mo na mamalayan, next month may bilihin na naman. So, yari ka pagka ganda yung mentality mo. Pahalagahan nyo mga coach yung perang kinikita nyo. 'Di ba? Mag-invest ka muna sa mga bagay na alam mo yun, darating yung time kahit gumastos ka ng gumastos, may pera pa ulit na dadating. Pero kung wala ka pang, alam mo yun, wala ka pang opportunity na ganon, pahalagahan mo muna yung perang kinikita mo. Kasi yun yung magiging stepping stone mo para, alam mo yun, magkaroon ka ng opportunity na, alam mo yun, kung saan ka papunta sa pangarap mo. So, dito maraming hindi, alam mo yun, naturuan yung disiplina sa pera. Kapag may pera, ano yan, invest agad yan. Mauperan nga lang yan ng ano ng kumare niya ng ganito. Oh, maganda to. O, bili mo to. O, bili agad yan. 'Di ba? Yung iba naman, dahil pusong mamon, 'di ba? Sobrang mapagbigay. 'Di ba? Walang masamang tumulong pero kapag ikaw kung alam mo namang kapos ka, 'di ba? Ano din, control din sa sarili. Alright, okay po ba mga coach? Ayan. So, disiplina. Okay. Ayan, umaasa sa trabaho o sa gobyerno. Dati, asang-asa din ako dito.
Gusto ko maganda na yung, maayos na yung presidente para maganda na rin yung buhay namin dito, 'di ba? Oh, yung umaasa. So, yung walang personal na accountability, lagi may sisisihin, lalo pag gaganyan, 'di ba? Oh, actually wala namang ano yan eh. Walang problema diyan. Okay? So, nasa atin. Nasa atin yung ano, yung kailangan natin, yung sarili natin ang ayusin natin. May accountability ka sa sarili mo, alam mo yun, wala kang aasahan. Pag okay ka, kaya mong kumilos mag-isa ah kahit nasa ilang ano pa tayo, 'di ba? Yung sitwasyon natin, pagka marunong ka sa sarili mo, maano man may improve mo po 'yan. Okay, yung tipong wala kang ibang inaasahan. So, alam mo yon, maghanap ka ng ibang source of income na pwede ka ano, alam mo yun, yung tipong darating ang time na pwede ka na mag-resign dyan. Okay? Ayan, next, ayaw magbasa o matuto. Dapat nasa unahan to eh. Di ba? Dapat nasa unahan tong topic na to. Knowledge is power pero ayaw mag-invest sa learnings. Kasi mindsetting tayo eh. Ang topic natin, ah, mga maling mindset ng Pilipino. Pero ito po yung pinaka-importante. Di ba nag-join ako dito? Sabi ng coach ko, mag-training ka. So, ano yun? Kailangan mong matuto. Ito yung karamihan sa buhay, hindi lang dito sa business. Kaya hindi natututo or hindi nag-grow kasi takot mag-invest. Alam mo yun, takot mag-aral ng mga bagay na, alam mo yun, makaka-improve sa sarili niya. May mga nag-join dito, wala namang, alam mo yon, wala lang. Nag-join lang siya para makisama lang. Pero ayaw aralin yung negosyo. Ang dami ng audiobooks, ang dami ng books, di ba? Ang dami ng video training na pwede mong panoodin, mga recorded. Ang dami ng pwedeng pag-aralan. Pero yung iba, ano pala siya kasi na-control kasi tayo na after kasi natin ng high school or college, okay na. Ganon din kasi yung mindsetting ko before mga coach. Pero dahil ako dito na-train kasi ako na importante, napaka-importante na lagi ka pala nag-aaral. Lagi ka dapat natututo. Kasi pag everyday na trabaho ka na lang, gigising, trabaho, gigising, trabaho, gigising. Alam mo yun, imagine mo yung buhay mo na wala kang natututunan everyday. 'Di ba? Ano yung buhay na meron ka kung wala ka natututunan everyday? Mag-i-stay ka kung nasaan kang sitwasyon ngayon. Kasi yun ang alam mo. Pero yung mga taong nag-grow, 'di ba? Yan yung mga nagre-read ng books, 'di ba? Yan yung mga nagle-learn. Nag-try sila, nagkamali, may natutunan sila doon. So yung mga iba subok ng subok, nagsisik. Sabi nga nila maging uhaw ka sa learnings. Maging uhaw ka sa kaalaman. Yung iba, ang dami ng, alam mo yon, hindi na, alam mo yun, hindi na-stuck na yung mindset nila. Kumbaga, nagsarado na. Nagsarado na yung isip nila na, kaya pag tinuturuan, ito, lagi ko yung example, yung parents ko, di ba, yung mother ko. Di ba, nung nagkaroon ng technology, nagkaroon ng cellphone, binibigyan mo ng cellphone para matuto, ayaw niyang aralin. Kasi, takot siyang parang isipin niya parang ano ba to? Parang grade 1 ako ulit. May mga ganun eh. Parang ayaw bumalik sa grade 1, ayaw mag-aral. Okay? So, kapag ka hindi ka nag-aral, mapapag-iwanan ka. Lalo sa panahon ngayon, usong-uso na, di ba? Yung AI. Oh. Kapag hindi mo inaral ang AI ngayon, mapapag-iwanan ka. Okay? So aralin natin ang mga bagong invento ng alam mo yun modern era natin. So mag-seek tayo, 'di ba? Lalo dito sa business mga coach. Kapag pumasok ka dito at hindi ka natuto, hindi mo in-embrace yung learnings dito, wala madali ka dito magbibigay. Pero pag nakuha ka dito, kumbaga na-train ka, talagang alam mo yun, kahit anong bagyo, kahit anong mga rejection, ang daming nagsasabing sa'yo, hindi maganda yan, hindi totoo yan. Tingnan mo, yung mga taong hindi man nag-training, hindi nagtuloy-tuloy na mag-aral dito, kasi naboboring na. Yun yung mga taong mabilis mag-quit. Pero kami, kahit anong sabihin mo sa amin, tuloy-tuloy lang kami dito kasi
alam namin na marami pa kaming matututunan. Alam namin na marami pa kaming hindi alam. Kaya continuous kaming nag-learn. Continuous kaming, alam mo yon, ini-innovate pa yung sarili. Yung alam namin, hindi pa to. Mayroon pa kaming bagay na hindi alam. Okay? Pero kung lalo kung ikaw nagsisimula, yung pinaka-basic, aralin na aralin mo siya. Okay? So, yun po mga coach. O, napahabaan ko sito. Napaka-importante kasi nitong ano yung learnings. So, maling mindsetting yung ayaw magbasa, ayaw matuto ng ibang bagay. Okay? So, ayan. Sabi nga, knowledge is power eh. So, isang source of income lang. O, maling mindsetting ng ano, ng mga Pilipino, isang source of income lang. Kung ikaw, pag nawalan ka ng trabaho, bagsak lahat. Diba? Hindi mo alam kung saan ka kukuha. Ah, hindi mo alam kung saan ka, alam mo yung financial mo. So, hindi stable ang ano, hindi stable yan kahit ma-regular ka diyan after 60 years old, tatanggalin ka pa rin diyan. 'Di ba? Pero kung marami kang source of income, may diskarte ka, yun yung ano, yun yung mga umaangat sa buhay. Okay? Ayan, so wag ka magstay sa trabaho mo lang. Ayan. Inuuna ang image kaysa stability. Ayan. Si dito yung puro porma bago ipon. Living for validation. Yun parang pag hindi ka nakasabay sa mga tropa mo, alam mo yun, parang hindi ka in. Kaya alam mo yun, pumuporma ka din para, alam mo yun, makasabay lang para parang walang masabi yung mga society mo yung nakapaligid sa'yo. Kaya yung iba, inuuna porma bago savings. So maling mindsetting yun. Okay lang, di ba? Kahit luki-luki ka muna ngayon, pero makapal naman ang bulsa mo. So, dumidiskarte ka. Alam mo yun, namumuhunan ka, nagsisave ka para, alam mo yun, i-invest siya sa mas ikaka-grow mo. So, wag natin unahin yung ano, 'di ba, yung image. Kung ano man yung looks mo ngayon, 'di ba, maging grateful ka, doon ka mag-invest, 'di ba? Unahin mo yung bagay na alam mo yun, pag dumating yung time, stable ka na. Yung financial stable ka na, kapag kumikita ka na ng kumikita ng malaki, doon ka pumurma. 'Di ba? Doon mo bilhin yung mga bagay na gusto mo pag okay ka na financially. Okay? Ayan. Oh, sobra na ba? Ayan. Ayan, number 19, tinuturuan ng anak hindi tinuturuan ang anak ng money habits. So, hindi rin po naturo sa akin to, paano mag-handle ng pera talaga. 'Di ba? Kaya ang cycle ng kahirapan, paulit-ulit sa pamilya. So, ako hindi ako na-involve dito. Siguro kung magkaanak man, ituturo ko lang din sa anak ko, ano, anak, magtrabaho ka din. Oh, 'di ba? So, turuan natin sila paano palaguin yung pera. Kung ikaw na-involve ka na, nabigyan ka na ng learnings, naturuan ka, sana, 'di ba? Isa lang pakiusap ko, kung meron kang anak ngayon, turuan mo yung anak mo papaano mag-budget, papaano yung pera niya, papaano niya palaguin. Kahit bata yan, pwedeng matuto yan. Okay? Ayan, so last topic natin, walang clear na financial goal. Yun yung sinasabi natin kanina, kung wala kang direksyon, kahit anong trabaho, paikot-ikot lang. Kaya kung mapapansin mo, 'di ba? Kung ikaw ang dami mo ng trabaho, ang dami mo ng nililipatang trabaho, kung wala ibig sabihin wala kang direksyon 'yan. So kahit anong trabaho man ang puntahan mo, kung wala kang clear na financial goal, 'di ba? Pag nawalan ka diyan, apply ka na ulit. 'Yun lang, paulit-ulit lang yung cycle. Okay? So, final message natin, ang problema, hindi kakulangan ng pera, kundi kakulangan ng tamang mindset. Kapag binago mo ang isip mo, susunod na ang bulsa mo. Okay? So, yun lang mga coach. Palitan lang natin yung mga ganong mentality. Okay? So, hopefully, meron kayong natutunan. Thank you sa pakikinig. And, ayun, kung meron pa tayong Q&A, di ba? Pwede pa naman siguro. Pero balik ko muna sa ating napaka-poging host na si Coach Kian. Alright, ayan, milyon-milyong palakpak para kay Coach Albert Domingo. Ayan, natuto ba ang lahat? Maganda, mag-comment ka ng I learned. 'Di ba? Sobrang ganda ng topic ni Coach Albert, 'di ba? Bagong wisdom, bagong kalaman, million things po Coach. Ang nanuwaan ko doon is yung ano, pahalagahan ang pera, 'di ba? Sobrang mahalaga ang pera, 'di ba? Pinagpupugaran, pinagpupuyatan mo, 'di ba?
Kaya yung pera na kinikita mo, ilaan mo rin sa tamang bagay na maglalaan din sa'yo ng napakalaking pera. 'Di ba? And yung ano, yung knowledge is powerful. 'Di ba? Tingnan natin yung mga taong negosyante na bakit successful sa negosyo nila. Kasi the way they think, the way they talk, kung paano sila mag-isip. Ba't milyonaryo sila? Ah, ganun pala sila mag-isip, milyonaryo din. 'Di ba? Makikita namin natin sa taong nagsasalita kung bakit sila successful sa buhay. So bakit walang nagbabago sa atin? Siguro yung utak natin hindi din nagbabago. Sabi nga ni Coach Albert, pag once na bago yung buhay, yung utak mo, yung bulsa mo, yung kinikita mo, susunod na din yan. 'Di ba? Kaya maganda mga coach, huwag tayong mawalan ng ano, huwag tayong matakot, 'di ba? Sumubok ng panibago. 'Di ba? Kung gusto mong makapag-ipon, ibenta mo yung cellphone. Joke lang 'yun, 'di ba? Kung gusto mong makapag-ipon, 'di ba? Kung magkaroon ka ng extra income, 'di ba? Para maprotektahan mo yung financial ano mo, maprotektahan mo yung emergency fund mo, dapat may extra income ka para hindi ka makautang, dapat may extra income ka. 'Di ba? Kaya maganda mag-invest tayo sa ganitong negosyo kasi hindi lang tayo basta kumikita. Nagkakaroon pa tayo ng kaalaman kung paano maging tamang tao, paano maging tama yung utak natin, 'di ba? Pagiging mali mag-isip hanggang sa maging right mindset. 'Di ba? Kaya maraming salamat Coach Albert sa napagandang topic. Ayan, baka may gustong magtanong diyan, 'di ba? Kahit ano, three question mga coach. Magtanong na po kayo coach. Huwag mahiyang magtanong. Yan. Since wala pang nagtatanong, coach, ba ako muna magtatanong. Bakit sobrang mahalaga, coach, sa ganitong negosyo yung meron kang tamang mindset na nakaayon sa pagnenegosyo mo no, kung gusto mo maging successful? Thank you so much, coach. Ayan. So, thank you, Coach, sa wonderful question. Ayan. So, napaka-importante na may tamang mindset ka kasi kapag nagsimula ka na dito, ang dami ng information na maririnig mo kasi tuturuan ka na mag-approach, tuturuan ka na mag-invite. So, bawat ini-invite mo, may mga information yan. Pwedeng yung iba unaware, yung iba may wrong information na na-experience, yung iba naman, encourage ka. So, kapag may tamang ano ka, may tamang mindsetting ka dito sa negosyong to, alam mo yung right, yung papaniwalaan mo. Yung belief mo, lalo na, yung belief mo mas mataas, 'di ba? Pag may tamang mindsetting ka. Pero pag wala, noon, mas mabilis kang bibigay. Mas paniniwalaan mo yung mga taong, alam mo yun, nagmamarunong, mga nagmamagaling, 'di ba? Porket nag-failed sila sa ibang sinubukan nila, akala nila lahat ng opportunity pare-pareho. 'Di ba? Parang ganoon lang din naman sa love life. Pag nag-fail ka sa isang relationship, kala mo lahat ng lalaki manloloko na. Parang ganoon lang, 'di ba? Pero dito sa ano natin sa negosyo, napaka-importante na may tamang mindsetting ka. 'Di ba? Kaya saludo ako sa mga nagte-training palagi. Ayan, iniinjikan mo 'yan yung sarili mo na alam mo 'yon, magkaroon ng tamang mindsetting dito. So, ano para hindi ka ma-brainwash, hindi ka maano ng iba. Kasi ang goal lang naman nila yung mga taong nagre-reject, 'di ba? Yung mga taong nang di-discourage sa is mag-stay ka na lang kung nasaan kang sitwasyon. Ano yung status mo, 'di ba? Kung tatrabaho ko, diyan ka na lang, magtrabaho ka. Yun yung goal nila. 'Di ba? Ang dami ko rin po mga business partner na gano'n na alam mo 'yon, um, hindi masyado matibay yung ano, yung foundation nila dito. Kaya nung nag-i-invite sila, ang bilis nilang bumigay, 'di ba? So, isa sa mga ano ko talaga kailangan mag-continuous ka na umattend ng training, atinan mo lahat, 'di ba? Atinan mo lahat ng hindi mo pa atinan dito, atinan mo lahat. Kasi free na lahat eh, 'di ba? Talagang ibibigay na sa'yo, nandyan na lahat, isusubo na lang. Ikaw na lang talaga yung magkukusa na ah, alam mo yung dalhin yung sarili mo para matuto. 'Di ba? Yun yung kalaban mo dito minsan, yung pag-attend mo ng mga training para mabigyan ka ng tamang information. Okay? Hopefully, coach, nasagot ko. All right, thank you so much Coach Albert sa napagandang sagot. Ayan, and meron po tayong another question Coach Albert. Ayan, mula kay Coach um, Joshua. Ayan. Greatly po Coach Albert, tanong ko lang po, may client po akong natatakot po ulit sumubok kasi po ilang beses na po siya naloko nang sinalihan niya po noong community at company po.
Pero sabi ko naman po sa kanya, sumubok ka lang at baka di para sa'yo yun. Ano po yung ma-advise mo po sa kanya, coach? From Coach Jelen. Thank you so much, coach. Ayan, so thank you po Coach Jilen sa pagtanong ano. So takot ng sumubok kasi ang dami ng alam mo yun, dami ng pinasukan, ang dami ng sinalihan, ang dami ng nanloko. So naintindihan ko po kayo Ma'am Jilen kasi hindi po basta-basta yung pag-invest niyo doon, 'di ba? Pero yun po kasi yung good thing sa inyo kasi hindi lang po isang beses kayong nag-try. Kasi nandun po yung attitude na sumusubok pa rin palagi. 'Di ba? Kasi nagsisig kayo ng mga opportunity, naghahanap talaga kayo. Pero yan po yung magandang ugali kasi yung sabi natin na wag kang ihinto. Malay mo yung pag hindi mo paghinto, napunta ka na dito sa tamang community. 'Di ba? So yan, nakikita mo po baka yung iba kasi na-invite lang, sabi, may pagka-join mo, wala, o pag nag-join ka dito, wala kang gagawin, kikita ka na. May mga tao talagang na-experience pa rin maloko, 'di ba? Kaya ko naman yung experience mo. So hopefully may matutunan ka. Kailangan mo lang naman mag-adjust. Pero wag kang hihinto or wag na wag ka nang magta-try sa buhay. Kasi dinadala ka lang 'yan para matuto ka kasi. Para matuto ka kapag ka okay ka na, nung nasa taas nakikita niya kasi yung effort mo. Tinitest ka lang minsan ng nasa taas na ito. Baka pangatlo lang to. Suko na to. Ayaw na to pa mag-try sa pang-apat. Yung iba, tinatry lang. Pang-7 kang ah, lukuhin. Ayaw mo na mag-try ng pang-walo. So, yung iba tinitest lang. 'Di ba? Pero pag ikaw kasi, hindi ka na nag-try, hindi ka na sumubok, anong pwede mong gawin para magbago yung buhay mo? Eh, alam na nga natin na kung mag stay tayo sa ginagawa natin, walang magbabago. Ako, kaya lang naman ako nag-try dito kasi alam kong may chance. Alam kong may ano, kumbaga may magbabago sa buhay ko. Kasi nakikita ko talaga kasi sabi sa akin, tingnan mo yung matatagal na nagtatrabaho, tingnan mo yung buhay nila. Kung hindi ka magbabago, yun yung magiging buhay mo. So nakita ko na yung future ko kaya nagtry akong mag-business. Okay? So para maiwasan yung mga na-experience mo before, mag-ano ka lang naman, mag-search, mag-research, 'di ba? Tama yung pagdating mo dito. Nakikita mo kami, 'di ba? Nakikita mo kami ng mga dito sa Zoom meeting, 'di ba? Yung iba na-invite, hindi naman nila nakita yung tao nag-invite sa kanila, basta lang kinausap, 'di ba? Siniran, nag-join agad. So ito, tama yung pagdating mo kasi nauobserbahan mo kung tama ba yung community, tama ba yung company, 'di ba? Yung iba naimbitahan sa company na kakabukas lang, hindi mo na malayan na after 1 month, after 1 year, sarado na yung kumpanya nila. Ang daming mga tao pang na-experience na ganun. Pero ikaw, 'di ba? Kaya ka nagtatry, inaaral mo yung mga may iwasan ng pagkakamali para magkaroon ka na ng right decision, 'di ba? Kapag ka sumusubok ka ng sumusubok. So ito, 'di ba? Ako po coach, hindi naman tayo. Sino po ba nag-invite sa akin? Si Coach Joshua? So hindi ko po kailangan si ano pero isang team po tayo dito. So ini-encourage ko po kayo na mag-join sa community natin kasi hindi naman po ako kita pag nag-join ka pero nire-recommend ko po yung team natin, yung company natin na napaka very stable. So hindi mo na po siya pagsisisihan tong pag-join mo dito. Okay? So ayan. Hopefully nasagot ko coach Ma'am Jeline. Thank you Ayan, po. thank you so much, Coach Albert, sa napagandang sagot. And I hope nasagot po yung katanungan mo po, Ma'am Jeline. Ayan, another question po, Coach, from Coach Joshua ulit. Ayan. Another question po, Coach Albert, na first timer po ako dito and first time niya rin po sa negosyo na ginagawa po natin. At first month pa lang po niya ngayon. Ano po yung ma-advise po sa kanya, Coach? From Coach Sheila May Hagukoy. Ayan, so Thank you so much, Coach. tapusin mo yung pinaka mga basic na ano since bago ka, bagong member. Tapusin mo yung mga basic na training. 'Di ba? Kung hindi mo pa natatapos, balikan mo yung or mag-submit ka sa coach mo. 'Di ba? Pagka hindi ka nasisendan,
ano ka, usapin mo yung coach mo. Coach, pahingi pong training, ganon. So kapag ka nabigyan ka na ng mga basic training na kailangan mong aralin, yung company profile, 'di ba, yung mga products natin, paano nag-work yung sistema natin, 'di ba? Ano yung mga dapat na iwasan, ano yung mga dapat gawin. So, aralin mo lang siya. 'Di ba? Yun yung gagawin mo kapag bago ka dito. Hindi yun yung ina-advise ko sa mga member ko na kapag ka bago ka, huwag ka muna mag-invite lalo na kung nasa emotion business tayo eh. Kapag ka madamdamin ka dito, nag-invite, hindi mo naintindihan yung rejection, tinuturo yun sa training. So, pwedeng bumigay ka, 'di ba? Pwedeng ma-discourage ka. Pero kapag ikaw punong-puno ka ng learnings, alam mo yung negosyo na pinasok mo, 'di ba? Inaral mo yung company, alam mong napaka-stable, alam mong legit siya, yung confidence nandun. Ang sarap mag-share kapag alam mo yung ginagawa mo is alam mo. Imaginin mo nag-join ka tapos hindi mo alam yung ginagawa mo tapos nag-share ka. So may hirapan ka. So para maging madali, 'di ba? Wala din naman akong alam dito, inaral ko lang kaya ako nagkaroon ng knowledge. So kung bago ka, 'di ba, mga first month, aralin mo pa, mag-submit. So, kapag may question, di ba, sumagi sa isip mo na kailangan itanong mo sa coach mo kasi yung coach mo, yun yung makakatulong sa'yo. Yun yung magbibigay sa'yo ng right information. Okay? So, yun, aralin mo yung negosyo. Yun yung maano ko sa'yo, yun yung ma-advise ko sa'yo kapag first timer ka dito. Okay? Aralin. Study first. Kasi yung kita, susunod na lang yan. Okay? Hopefully po, nasagot ko Ma'am Sheila May. Ayan, thank you so much Coach Albert sa napagandang sagot mo po and sa katanungan mo po Ma'am Sheila May. Ayan, may question pa po Coach. Ayan, another one pa po Coach Albert. Sobrang busy po niya sa work niya. Ano po dapat niyang gawin pag di niya po magagawa ng maayos ang negosyo na ginagawa po natin to Coach Nav? Ayan, thank you Coach. Ayan, yung mga busy. Yan, nyari. So, pagka mga busy, pwede ka na maging maraming dahilan yan kasi busy ka. Pero alam mo po ba na hindi naman tayo 24 hours na busy. Lahat tayo may pare-pareho yung ano natin, yung araw natin, 'di ba? Yung ibang mga nasa ibang bansa, pwedeng magkaiba lang yung oras pero same tayo na 24 hours. Pwedeng 8 hours ka natutulog, pwedeng 8 hours din ako, pwedeng 8 hours ka nag-work, pwedeng 8 hours din ako. Pero may time tayo, hindi naman kasi ito yung gagawin mo yung business natin, yung whole day eh. Pwede ka mag-spend dito 1 hour, 2 hours, 3 hours yung mga free time mo. Pagkagising mo, pwede mo dong gawin. Habang nagtitraining ka, kung bago ka, kapag inaaral mo yung business natin, nagagawa mo na siya. Okay? Kapag ka pwede ka na mag-approach yung tipong alam mo yung confident ka na mag-invite. Yung nag-share ka, yung nag-approach ka ng mga nag-chat ka sa mga friends mo, nagagawa mo na siya. Ganun lang siya gawin. So, ano siya, scapegoat lang minsan yung busy. Pero yung negosyo kasi natin may mga recorded na, 'di ba? May YouTube. So kung hindi ka nakaka-attend ng training natin, may recorded naman tayo. Pwede mong hingin sa coach mo, coach, pahingi po ng training. Hindi po ako naka-attend kahapon. Pahingi po ako ng recorded. May mga group page tayo. Okay? So mayroon pang company training. Alam mo yon, yung company training provided na yan. Binabayaran yung mga training team natin ng mga company ng owner para i-provide sa mga distributor na hindi alam tong business na to. So may mga live training po sa company po natin. Na, bukod pa tong training natin kasi isa to sa mga activity na ginagawa natin kaya ang daming pumapasok sa community natin. Pero kung hindi mo to matinan, meron tayong mga live training, recorded na, naka-live pa yun. Pwede mong balik-balikan. Paano mo siya aaralin yung business? Pagkagising mo, pwede. Kung ikaw naman ay nag-work, pwede kang mag-cellphone, pwede kang makapakinig ng audio, pwede rin. 'Di ba? Doon pa lang nagagawa mo na po yung negosyo. Kasi 'di ba, pag bago ka, aralin mo muna yung business. Bago ka matulog, pwede ka pa rin mag-training. 'Di ba? Imbes na makinig ka ng mga chismisan or mga tulpo, 'di ba? Yung mga away ng ibang tao,
makinig ka sa mga balita, 'di ba? Ano mo diyan matututunan mo. So, ano maganda, pwede mong gawin audio training yung ano natin. Audio music yung mga training natin. Di ba? Pagkagising mo, yun pa rin ang pinapakinggan mo, training. O, nagagawa mo na siya kahit tulog yung ano. Di ba? Kahit tulog ka, pwede. So, ulit-ulitin mo lang yung ganun. Okay? So, yun yung sa mga busy. May time ka, may oras ka, hindi mo lang minsan na monitor yung time mo or hindi mo na manage kaya minsan akala mo sobrang busy mo. Baka nga ang dami mong jowa dyan eh, di ba? Sorry, para sa lahat. Baka sa mga busy dyan, nagreklamo, ang dami palang kausap. O, minsan di mo na nagagawa yung negosyo. Alright? So, time management mga coach. 30 minutes, it's enough to train yourself. Okay? Thank you mga coach. Hopefully may ano, na iintindihan pa naman kayo. Okay? Ayan. Meron pa bang tanong Ayan. coach? Yes, Coach. Ayan, thank you so much, Coach Albert, sa napagandang sagot. Sabi nga ni Coach Joshua, million thanks po, Coach, sa pagsagot ng mga katanungan po. Ayan, may tanong, Coach, from Coach Joanne Flor Biray. Good evening po, Coach Albert. Bakit po kailangan natin magkaroon ng learning sa buhay? Million thanks po sa pagsagot. Sabi ni Coach Lincoln, di ba? If you think, ano mo yun? Ano nga yung sabi ni Coach Lincoln? Expensive, yung education expensive, di ba? Try to ignorance. Yung tipong takot ka mag-invest ng learnings, yung iba, di ba? Especially, bukas ba yung ano natin? Yung OBA natin, may investment 100 pesos para matuto. Imaginein mo wala kang alam. Wala kang alam sa buhay, wala kang natutunan sa buhay. 'Di ba ang hirap? Alam mo 'yon, niloloko ka. Alam mo 'yon, inuuto ka ng ibang tao pagka wala kang knowledge o wala kang natutunan. So napaka-importante na may ma-learn ka everything, 'di ba? Lahat aralin mo. Baka ang alam mo lang magmahal, ang alam mo lang magtrabaho, baka wala kang alam sa finances kaya yung savings mo ay sakto lang. Ang dami nating pwedeng aralin. Dito, dito ko natutunan yung 5 aspeto ng buhay. Kailangan natutunan mo paano mag-communicate sa taas. 'Di ba? Kay Lord. Kailangan paano ka ma-manage yung emotion mo. Kasi dati rin po, mabilis din talaga pumitik yung emotion ko. Yung tipong pag may taong i-discourage ako, may taong sasabihin sa akin, may taong antingin sa akin kung ano-ano, nung hindi ko pa siya nalalaman, hindi ko nalalearn yung bagay na yon. Ang bilis, alam mo yun, ang bilis sumama ang loob ko. Pero nung nakontrol ko yung emotion ko, kahit anong sabihin mo sa akin, kahit may sabihin ka sa akin kung ano-ano, I don't care, 'di ba? Kasi kung nakontrol ko na siya. Okay? So, physical, kailangan mo pang-aralin 'yun para maging healthy ka. Oh, ang dami pa nating hindi alam. So kailangan importante na may ma-learn tayo. Yung ibang mga kaya lang yung iba hindi na tayo na minsan na nale-learn kasi minsan sobrang focus na natin para magtrabaho para kumita lang ng pera. Kaya yung iba, alam mo yon, wala nang time mag-learn ng ibang bagay. Ang dami pa natin pwedeng aralin, finances, 'di ba? Yung mindsetting natin, paano natin how to think, 'di ba? Minsan kung ano yung isipin natin, yun na lang, pero may mga bagay pa pala tayong alam mo yun, para sa future yung isipin mo. So, yun mga coach, importante yung learning sa buhay para maging wise ka lalo, 'di ba? Alam mo yung mga tamang desisyon na gagawin, importante siya. Kasi pagka alam mo 'yon, 'di ba? Mahirap maging sa isang bagay hindi mo alam. Kahit anong opportunity na dumating sa buhay mo, pagka hindi ka nag-learn, example, may dumating na ano sa'yo, hindi ka natuto sa past relationship mo. Yung dadating na bagong jowa mo, lulukuhin ka lang ulit. 'Di ba? So, same lang siya, hindi lang siya about relationship pero sa buhay, ang dami nating pwedeng aralin pa. Okay? Related siya sa lahat. Parang similarities lang naman yan pero importante po 'yun.
Okay, importante na nag-grow tayo. Non-stop, sabi nga non-stop learnings dapat tayo eh. Hindi dapat tayo humihinto na mag-aral sa buhay. Okay? So, hopefully nasagot ko, Coach Juan. Ayan, tama eh. 'Di ba? Million thanks po, Coach Albert, sa napagandang sagot. And sa katanungan mo po, Coach Joanne. Ayan, sabi nga ni Coach Rachel, ayan, sa Supreme Community, ito yung isang platform na kung saan our coaches and mentors willing to guide us para magiging tamang tao tayo. At sa buhay, subok-subok lang yan. Maniwala ka lang po lagi sa sarili mo po at sa taong nag-share sa'yo ng negosyo. Ayan, thank you so much, Coach Rachel, sa message. Ayan, and lastly, Coach, may huling katanungan pa po from Coach Chris Love. Ayan. Coach, may tanong ako sa'yo. Paano walang maniwala sa negosyo tapos sabihan ka, hindi totoo po, ano po dapat gawin po? Thank you, Coach. Paano walang naniwala sa negosyo tapos sasabihin ka pa na hindi totoo po? Ano po ang dapat gawin? Next. Oo, next ka lang dyan, Coach. Ang gagawin mo lang dyan next kasi hindi sila niniwala. So ako kasi ang dami ko ring unang-una kaibigan ko, in-invite ko. Hindi sila naniwala. Hindi sinaliwala na hindi totoo. Pero nung ginagawa ko ng tinuloy-tuloy itong business na to, hindi ako huminto. Ang dami kong bagong friends na nakikilala, pero nagtitiwala. Nung kumikita ako, doon ko pinatunayan sa sarili ko na totoo to. Hindi ko pinapakita sa kanila na totoo kasi negative na nga sila eh. Hindi ko kailangan patunayan sa kanila na totoo. May mga iba na mag-a-approach sa'yo, uy, totoo pala yan, join ako dyan. Meron naman taong mga negative talaga na hindi naniniwala. Kahit kumita ka na, ako, di ba? Kahit kumikita ka na dito, meron pa rin taong hindi maniniwala sa'yo. So, ang kailangan mo lang naman gawin dyan, pag may mga taong hindi naniniwala sa negosyo mo, di ba? Next ka lang. Ang daming tao sa mundo. Hindi mo siya mauubos. Okay? Ilan na ba ang friends na nakausap mo? Isa, dalawa, tatlo? Ubusin mo lahat ng friends mo. Pag lahat ayaw, hanap ka ng hindi mo kaibigan, hindi mo kakilala kasi mas marami ang hindi mo kakilala kaysa kakakilala mo. 'Di ba? Ang dami mo ano diyan, ang dami mo mas makakausap. Huwag kang mag-focus sa kanila. Para mas mabilis din, alam mo 'yun, mas mabilis kang maka-move forward. Okay? So, ano 'yan, normal naman po 'yan. Wala kang dapat gawin sa kanila, wag mo silang pilitin kasi pag pinipilit mo, pwedeng magalit pa yan sa'yo. Pwedeng sisihin ka pa balang araw. Ikaw kasi, join mo pa ako dyan. Di ba? So, mas maganda yung nag-share ka na nagustuhan yung negosyo dahil naintindihan niya. Hindi yung pinilit mo na, alam mo, pinilit mo na totoo. Alam mo naman totoo itong negosyo natin kasi ang dami nang kumikita ng malaki. Ako, hindi naman ako mag-i-stay dito kung hindi to totoong business na to. 'Di ba? Mag-work na lang ako kung hindi to totoo. Pero alam mo yun, okay na ako eh, 'di ba? So, yan lang mga coach, sa simple explanation dyan, 'di ba? Kung anong gagawin, focus ka lang na maghanap ng bagong iba. Okay, normal, tanggapin mo lang na normal siya. Sabi nga ng isang trainer dito, 'di ba, si Sir June, lahat ng normal hindi po siya kumbaga iniiyakan or hindi siya dinidibdib. Kasi alam mo normal eh, 'di ba? Okay? So, hopefully nasagot ko, Coach. Chris Love. Yes, Bigyan mo lang ng tama eh. love. Pag ayaw, share the love. Ayan, million thanks po, Coach Albert, sa napagandang sagot and sa napagandang tanong mo po, Coach Chris Love. Ayan, parang wala nata nagtatanong, Coach. Ayan, from Coach Maye or Coach May. Coach Albert, madami po nagsasabi pag nag-invest ka po baka ma-scam ka po or ma-block sa FB account pag nagpasok ka na po ng pera. Hindi na po sila magpaparamdam. Million thanks po and God bless, Coach. Aray ko! Hindi na nagparamdam. Na-ghost project. Yung mga business partner natin dito, di ba, yung mga nag-join, oh. Ang dami naman nag-join sa community natin, pero nandito pa rin tayo. Baka sa iba yun, di ba? Ang dami kasing opportunity, mga coach. Oh, may mga sabi nga, parang ano lang din yan, parang sa mga taong ano, di ba? Hindi lahat ng tao pare-pareho. Pwedeng napunta lang sila sa maling tao yung na-experience nila.
Pero hindi po lahat. Hindi po yun din yung community natin. Kasi kung mag-join ka ngayon, di ba? Example, nag-join ka ngayon o may kakilala ka nag-join. Pag bukas wala ng Zoom doon, maniwala ka sa sinasabi nila. Ay, araw-araw naman may Zoom tayo, di ba? Bukas nandito pa rin kami. Di ba? Andito pa rin tayo. So, ayun mga coach, sa OBA natin, makikita mo sobrang dami natin. So, normal po yan na na may mga ganyang nagsasabi na pag nag-join ka. Pwedeng yan, 'di ba? Yung mga taong hindi gumagawa ng maganda. Kaya good thing yung mga taong undecided pa na nandito ngayon. Tama, inaaral mo na totoo ba talaga yan? Baka bukas wala na kayo. So maganda kung bago ka dito, bukas attend ka ulit, 'di ba? Sa uban natin, attend ka para makita mo yung community magde-decide ka kung sino ba yung tama, yung kami o yung taong nagsabi sa na baka pagka nag-join ka mawala. So kami po tuloy-tuloy lang kami dito. Okay? So normal po 'yan. May mga tao talagang sabi ko nga, ano siya, part siya ng discouragement. Re-reject ka na lang nila. Pagbabawalan ka nila, 'di ba? Para mag-stay ka lang kung ano saan nasaan ka ngayon. Okay po. Ayan. Ayan, Anak thank you so anak much. ng contract. Ayan, thank you so much, Coach Albert, sa napagandang message. Baka contractor yung kakilala niya, Coach. Ayan, and Coach. Ayan, and Coach Maye sa iyong napagandang katanungan. Ayan. Parang wala na pong katanungan na nagtanong, Coach. Ayan. Since sobra oras din po tayo. Ayan, take away message siya po, Coach, para sa Ayan, ating kasi lahat. So, naubos din ang tanong. So, sobrang haba na rin naman. So, maraming maraming salamat mga coach sa pag-attend, di ba? Kuntihan ko na ng message. So, kung ikaw, hindi ka pa member, keep on learning. Umattend ka palagi, di ba? Magtanong and mag-research. Ayan. So, mas maganda kung wala ka ng tanong, decide ka ng mas maaga para alam mo yun, mas mabilis kang mag-grow and next step ka na agad. Alam mo yung iba hindi pa nakapag-decide pero kung ikaw wala ka ng tanong, kumbaga previous isang linggo ka na, nandito ka pa, mag-join ka na para alam mo yun, makasabay ka sa programa natin. So, sa mga member naman o sa mga bago din, 'di ba? Bagong-bago pa lang, aralin yung negosyo. Aralin mo yung negosyo, mag-submit sa coach, kung may tanong, magtanong, 'di ba? Um, yun lang naman ang gagawin mo, tuloy-tuloy ka lang, 'di ba? Wag kang hihinto kasi baka ang tagal mo na nagpi-pray, 'di ba? Ang tagal mo na nagpi-pray sa taas na gusto mo magbago yung buhay, baka ito na 'yon. So kung may pinagdadaanan ka, normal 'yan, baka tinetest ka lang na nasa taas. 'Di ba? Nasa tamang community ka na, nasa tamang company ka na. Ang dami pang opportunity na pwedeng ano sa alam mo 'yun, ma-distract ka. Ang daming pwedeng mag-offer sa ang daming pwedeng manghila sa yung iba napunta sa ano, 'di ba? Nagkaroon ng jowa, ayan, aray. So, focus ka sa business. 'Di ba? Pagka nakamit mo yung marangyang buhay, yung tipong kumikita ka na ng maganda, yung sitwasyon na ayaw mo ngayon, may sitwasyon, may ano ka na, may choice ka na sa buhay. Ayoko na to, dito na lang ako. Alam mo yon, malayo sa pamilya, kung nalulungkot ka, pag kumikita ka na maganda sa business, may choice ka na na umuwi ng Pilipinas kasama ng pamilya mo. Okay po ba yan mga coach? So, ayun, thank you mga coach sa time. Thank you sa pakikinig nyo. Maraming maraming salamat. And to God be the glory. Happy Business Day, everyone. Thank you po mga coach. all right, ayan, bigyan natin ng milyon-milyong palakpak si Coach Albert Domingo. Ayan, maraming salamat Coach Albert sa napagandang topic, sa mensahe, sa message, and sa wisdom na binahagi mo po sa amin ngayong gabi. Marami po kami natutunang bago mula sa iyo. Ayan, and bago tayo magtapos mga Coach, kunting updates lang po tayo. Ayan, meron